Ang ikalimang wika, matatagpuan sa John chapter 19, verse 28. Sa Amplified Version, ganito ang sinasabi. After this, Jesus, knowing that all was now finished, said in fulfillment of the scripture, I am thirsty. Nauuhaw ako. Dahil sa tindi ng pagpapahirap na dinanas ng Panginoon, halos naubusan na siya ng likod sa katawan. Dahil bagamat siya'y tunay na Diyos, taglay niya ang katawan ng isang tunay na tao. Kaya ramdam niya ang bawat hirap at bawat sakit. Sa pamamagitan ng wikang ito, ipinakilala ng Panginoong Hesus na siya ang tunay na Mesyas, na ibinigkas at inihula ng mga propeta daang taon bago pa nangyari. Tulad ng sinabi sa mga awit, Kabanatang 22 sa talatang 15. Itong aking lalamunay tuyong abo ang kagaya. Ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. At sa awit, 69 sa talatang 21, ganito naman ang sinabi. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Kaya makikita natin sa pagpapatuloy ng ating teksto sa talatang 20, sa kabanatang 11 pa rin ay sinabi, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. At sinabi ni Juan sa mga sumunod na talata na tinanggap yon ng Panginoong Hesus bago tuluyang namatay. Kaya kung nandun ka sa paanan ng krus ng panahon na iyon at alam mo ang mga nabanggit na talata sa kasulatan, makikita mong natutupad sila sa Panginoong Hesus habang siya'y nakabayubay sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ay tatanggapin natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at ang buhay na walang hanggan. Hindi lamang sa pagdating ng ating kamatayan o yung oras ng kamatayan, kundi sa masaganang buhay din, maging dito pa lamang sa mundo. Dahil sa kanyang sakripisyo, magkakaroon tayo ngayon ng kapanatagan sa harap ng Diyos. Dahil sa Panginoong Hesukristo, kaya tayo ay may buhay at tatanggap ng habag at biyaya ng Diyos. Dahil tiniis niya ang hirap ng parusa para sa ating kasalanan. Dahil sabi sa Isaiah 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ngunit hindi yun naging madali para sa kanya. Kaya't sa sobrang hirap, ay nakadama na siya ng matinding uhaw. Ikaw, kaibigan, napapagod ka rin ba? Maaaring dahil sa iyong sakit o kapansanan, parang nasasagad na ang lakas mo. Pagod na pagod ka na at gusto mo ng malamig na tubig para maibsan na ang uhaw at guminhawa na ang pakiramdam mo. Pero parang mapait na suka ang lagi mong nakukuha dahil parang hindi nauubos ang mga dagdag na alalahaning dumadating. Uhaw ka na at nais mong makapagpahinga kahit sandali. Kaibigan, tinitiyak ko sa iyong nauunawaan ng Diyos ang iyong kalagayan dahil naranasan niya kung paano pumasa ng hirap. At tiniis niya lahat yon para sa iyo, sa akin, para sa ating lahat. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, malasakit at biyaya para sa ating lahat. Nais niyang ipadama sa iyo ang kanyang malasakit at biyaya, biyayang hatid ng Panginoong Hesus para sa ating lahat. Ang biyaya ng kapahingahan, ang espiritual na tubig na papawi ng uhaw at kaibigan. Ang iniaalok ng Panginoon ay di lamang pagpawi sa panandaliang uhaw, kundi pang walang hanggan. Dahil sabi ng Panginoong Hesus,
sa John chapter 7 verse 37 to 39. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Kaibigan, hinihintay tayo ng Panginoong lumapit sa kanya upang maiahon tayo sa pagod at uhaw sa mundong ito. Gusto niyang bigyan tayo ng bukal ng buhay sa puso natin upang kailanman ay di na tayo mauhaw pang muli. Dahil ang presensya ng Diyos sa ating buhay ang magbibigay ng panibagong lakas at sigla sa bawat araw. Walang imposible sa Diyos, kaya't walang hirap na hindi mapagtatagumpayan kung kasama natin siya sa ating puso at isipan. Sabi nga ni John Wesley, the best thing in life is that God is with us. No mayroon tayong katiyakan na kasama natin siya sa ating buhay. Mag-uumapaw ang biyaya ng Diyos sa ating puso, kaya't di lamang tayo magkakaroon ng kapayapaan, makakapagbahagi pa tayo nito sa ating kapwa. Sabi nga ng Diyos sa Isaiah 43 verse 4, you are precious in my eyes and honored, and I love you. Kung may kinauuhawan man ang Diyos, ito ay ang ating pag-ibig at pagdilingkod. Kaya't huwag ka nang mangamba o mag-alinlangan pa. Si Jesus lamang ang nag-iisang katugunan sa iyong uhaw. Kapatid, lumapit ka sa Kanya.